May kulong ba sa utang? Ikaw ba ay may mga credit card? Ikaw ba ay may utang sa financing agency? Ikaw ba ay may utang sa bangko? Then, this video is for you. May kulong ba sa utang? Alamin ang iyong karapatan ayon sa batas. Ano ang sinasabi ng batas? Ayon sa Article 3, Section 20 ng 1987 Constitution ng Pilipinas, no person shall be imprisoned for debt or non-payment of a poll tax. Ibig sabihin, walang sino mang ang maaaring ipakulong dahil lamang sa hindi pagbabayad ng utang or poll tax. So yun po ang maikling sagot sa katanungan na yan. Wala pong makukulong dahil lamang sa utang. Malinaw po yan sa ating mismong konstitusyon. Ano nga ba ang klase ng kaso na pwedeng isampa sa iyo dahil sa iyong utang? Civil case ba o criminal case? Ang hindi pagbabayad ng utang ay isang civil case. Hindi po ito criminal case. Uulitin ko, ito po ay isang civil case lamang at hindi po ito criminal case. Pag sinabing civil case, ang nagpapautang ay maaaring magsampa ng kaso upang singilin ang utang. Ngunit hindi ito mangangaluhulugan ng pagkakakulong sa idinemanda. Now, ano bang klase ang sinasabing civil case na yan? Pwede po yan na ordinary civil case na sinasampa sa korte, or pwede rin po yan yung tinatawag natin na small claims case. Yun pong small claims case, nagsimula po yan sa halagang 100,000 pesos na pagkakautang, pwede mong i-file at pumasok sa small claims case. Ngunit over the years, ito po ay itinaas na ng Supreme Court to 200,000 to 400,000 at ngayon po, sa panahong ito, ay nasa 1 million na po ang pwedeng pumasok sa small claims cases. So kung lagpas po ng 1 million po ang hinahabol sa inyo, ay ordinary civil case na po for collection of a sum of money ang pwedeng isampa sa inyo dahil sa utang. Yun po ang difference niyan. Civil case, hindi criminal case. Ang tanong, kailan nagiging kriminal ang utang? May mga sitwasyon ba kung saan maaaring maging criminal case ang isang utang? Ang sagot, meron po. Number 1, meron pong sinatawag nating estapa o panloloko. Ito po ay nakapaloob sa Article 315 of the Revised Penal Code. At ang ikalawa ay kung tayo po ay nag-issue ng tumalbog na cheque or bouncing checks law, Batas Pambansa bilang 22. Ito pong dalawang sitwasyon na ito ang mga pagkakataon kung saan ang utang ay maaaring maging criminal case at magdudot ng pagkakakulong sa idinemanda. Pag-usapan natin ngayon ang estapa o panloloko under Article 315 of the Revised Penal Code. Kung ang pangungutang ay may kasamang panloloko o panlilinlang, yan ang isang halimbawa. Gumamit ka ng peking cheque o sadyang nangutang ng walang balak na magbayad, or may mga panloloko or misrepresentation kang ginawa para makuha mo ang pera ng iba, yun po ang panloloko, yun po ay estapa under Article 315 of the Revised Penal Code. Ano naman ang ikalawang instance kung saan pwede ang pagkakautang ay magdulot sa pagkakakulong?
Ito po ay kung tayo po ay mag-violate ng tinatawag nating Anti-Bouncing Checks Law or BP22. Ito po yung pag-i-issue ng talbog na tseke. Kung ang isang tao ay nagbigay ng tseke bilang pangbayad ng utang pero ito ay tumalbog, ang paglabag dito ay may kaakibat na parusang kulong or multa, imprisonment or fine. Usually po, ang imprisonment dito at least 1 year kung meron pong imprisonment na ipapataw. Kung wala, multa po. Usually times 2 po ng value ng cheque na in-issue natin. Kaya ingat po tayo sa pag-i-issue ng mga cheque dahil pwede po yan magdulot ng pagkakakulong based on the violation of Batas Pambansa Bilang 22. Ano ang dapat gawin kung may utang ka? Well, number 1, huwag magtago. Makipag-usap sa pinagkakautangan. Huwag po tayong umiwas, huwag po tayong tumakbo. Ang utang po ay utang, dapat po nating bayaran. Number 2, gumawa ng kasulatan ng pagbabayad or promissory note. Number 3, alamin ang ating karapatan. Kumonsulta sa isang abogado kung kinakailangan. Huwag po natin iwasan ang ating obligasyon. Kung meron man pong naniningil sa atin na umaabuso gaya ng wala sa lugar na pagtawag sa ating mga telepono, cellphone, or minsan sa pagpunta sa ating bahay ay pinapahiya tayo, meron naman pong mga remedyo ang batas laban sa mga unethical practices na yan. Pwede po ninyong i-report yan sa Central Bank at sa SEC, yung mga unethical practices ng mga collection agencies na sinasabi. Na ito yung mga collection agencies na ito usually ay ginagamit ng mga bangko, financing companies, at iba pang mga lending companies. Ingat po tayo. So, in conclusion, alamin ang iyong karapatan. Tandaan, walang kulong sa simpleng hindi pagbabayad ng utang. Ngunit, huwag abusuhin ito. Kung may legal na katanungan, humingi tayo ng payo sa isang abogado. Maraming salamat po sa pakikinig at magandang araw sa inyo lahat.